Good day, everyone. Now let's talk about Gender of Desire, essay on male sexuality based on Michael S. So, gender in desire refers to how society shapes and defines what is considered desirable, or how individuals express their desire based on their gender. So, here how Kimmel ideas connected to design. First is reinforcing gender stereotypes means that society shapes that desirable is based on gender na ang mga lalaki madalas ini-expect na maging strong and dominant habang mga babae naman is caring and focused on appearance. Example for this is mga laruan para sa boys tulad ng action figures at cars na nagpapakita ng adventure at power, samantalang sa girls naman is dolls and kitchen sets na nagpo-promote ng caregiving and beauty, reinforcing the traditional female roles. Second is masculinity and power in design. That means that men are taught to see themselves as powerful. Pinapakita ito sa product design like SUVs and truck na pinapakita ang strength and dominance ng lalaki. Example, kapag nade-drive ka ng lalaking sasakyan, parang may dagdag na feeling na malakas ka, connected to the society's ideas of masculinity. Third is excluding women or non-binary people and design. This means that Kimmel points out na madalas pinaprioritize ang men's experiences over women's, kaya may exclusion sa design ng spaces or products. Example for this is sa opisina. Bihirang may breastfeeding rooms na nagpapakita na mas iniisip ang convenience ng mga lalaki kaysa sa needs ng mga babae. Now, here are some examples that Michael Kimmel taught to this chapter, some double standards based on gender. First is the body counts, na kapag maraming partner ang mga lalaki, tinatawag itong cool or nakakalalaki daw siya, pero kapag ang babae naman is madalas siyang husgahan bilang or tinatawag na bilang easy. Relatable example for this is madalas mas mataas ang tingin sa lalaki ng maraming exes. Pero kapag ang babae, hinuhusgahan siya agad ng masama. Second is naming genitalia. This means that ang mga lalaki daw ay madalas gumamit ng mga funny names na makapangyarihan sa mga ari nila. Pero hindi ganito ang mga babae. Means daw na nagpapakita ito ng male sexuality ay associated with the power, samantalang ang female sexuality naman ay minsan tinatago or kinakahiya. Third is the sexual fantasies and pornography. This is mean na madalas sinasabi na ang mga lalaki ay madalas iniisip ang sex at gumagamit ng porn. Kimmel points and explain na hindi lang dahil sa biology kundi dahil sa culture na tinutulak na gawing sentro ang male identity ang sex. Relatable example for this is maraming kabataan ngayon ang exposed sa porn na minsan nagkakaroon ng unrealistic expectation about sex and relationship, affecting the real-life connections. Next naman is male's standard on consent. Sinanay na ang mga lalaki na pakiramdam nila ay entitled sila sa sex. Minsan hindi na napapansin ang karapatan ng mga babae na magsabi ng no. Binabatikos ito ni Kimmel, sinasabi na dapat mutual at malinaw ang consent at hindi pwedeng baliwalain ng lalaki ang nararamdaman ng babae. 6 is for sex. This is means na ang mga traditional norms na nagsasabi na ang mga lalaki ay dapat dominante at ang mga babae naman ay submissive, na pwedeng mauwi sa sexual coercion o pamimilit. Ayon kay Kimmel, ang idea na ang male sexuality ay likas na aggressive ay sinasabi niya na dapat ang masculinity ay nakabatay sa respeto, consent at empathy, hindi sa pagdomina o pamimilit. Next naman, let's talk about the masculinity as homophobia, the fear, shame, and silence in the construction of gender identity. Now, let's talk about how masculinity and homophobia interact.
First is the fear of being seen as unmanly, na tinuturuan ang mga lalaki ng pagiging tunay na lalaki ay ang pagiging malakas, dominante at straight. Dahil dito, takot silang matawag na weak or bading. Relatable example for this is nagpapakita ng emosyon ang isang lalaki ay tinatawag na agad siya or tinutukso na agad siyang bading or soft. Kaya pinipilit na magtago ng emosyon para hindi na mabansagan. The homophobia is the falsing masculinity, means na ginagamit ang homophobia sa control kung paano dapat kumilos ang lalaki. Kapag nagpapakita ng kahinaan, agad na tinatawag na gay or mahina, hindi lang tungkol sa sexuality pero sa masculinity norms. Second is homogenic masculinity and homophobia. Kimmel discussed the homogenic masculinity ay dominant idea na dapat sundin ng mga lalaki, kasama na dito ang pagiging strong, tough at straight. Ang homophobia ay ginagamit para siguraduhin na hindi lalabas ang lalaki sa norm na ito. Ganon din ang homophobia and internalized insecurity, na means na nai-insecure ang mga lalaki sa pag nai-insecure ang mga lalaki kapag tinatawag silang gay or hindi straight, ganon. Next naman, let's talk about the sexual fantasies of women and men. Ayon kay Kimmel, ang sexual fantasies ng lalaki at babae ay hindi lang tungkol sa biological needs pero hinuhubog din ng culture at gender roles. Now, let's talk about the woman's perspective first. This means na kadalasan umiikot ang fantasies ng mga babae sa pagiging cared for and safe. Ito ay reflection ng traditional view na ang mga babae ay passive at more focused on emotions. Samantalang ang men's perspective naman ay madalas umiikot sa dominance and control, reflecting societal norms na dapat ang mga lalaki ay authoritative. In short, na ang sexual fantasies ng mga lalaki at babae ay inuhubog sa kung papaano tinitignan ng society ang masculinity at femininity. Kaya nagiging reflection din ito ng power dynamics.